cents of a dollar. So, ang ibig sabihin po, no, lahat ng mga Corbit token ninyo ay may presyo na. Okay, that's guaranteed. Ano po, ibig sabihin po, yan ay galing kay Raj, no, na sinabi sa atin, no. Nag-meeting kami kahapon together with the leaders and also Ma'am JT, no. Yan ang good news para sa atin na yung ating bawat isang piraso ng Corbit ay 5 cents. So ibig sabihin, let's say for example, doon na lang tayo sa mababa, no, yung limbawa, inilabas yung Corbit natin kasi magkakaroon tayo ng staking sa 16th ng January. Yun ang doon tayo magi-start ng staking. Medyo na-delay tayo ng konti kasi ang Chinese community ang daming hinahabol. Kasi nga ang gusto nilang mangyari, syempre, magkaroon sila ng maraming Corbit token kasi dinaig natin sila pagdating sa Corbit token. Bakit? Unang-una, tayo ay pioneer. So, ibig sabihin, kung nakasali kayo from 2019 hanggang ngayon, mas marami kayong token. Para dumami ang token, unang-una, syempre, dapat mataas ang inyong element package, di ba? Paano pa? Meron kayong mga yung 15,000 na Corbit token, yung Abu Dhabi pack, yung mga ganyan, ano? Um, um, doon sa may mga Abu Dhabi pack, yung mga 15,000 po na binili natin, kung natatandaan nyo po yung mga promotion, if I'm Yes not po. mistaken, tatlo o apat yun na 15,000, ano? From the very beginning. Yung apat na po yun, o yung tatlo po na yun, pag ni-release po nila sa January 16 po, kung meron kayong Abu Dhabi pack, example, buo po ninyong makukuha yung 15,000 na ang tinatawag na i-stream nila, no? Ngayon, kung wala po kayo noon, ang ibibigay po sa inyo ay percentage of your Corbit token. Example, si Ma'am Tina, meron siyang 20,000 na Corbit token. Ngayon, nag-release ang company sa January 16, ng 10% o 20%, example, no? 20% ang binigay kay Ma'am Tina. So sa 20,000 niya, meron siyang 4,000. Tama po? Kasi 20% eh. So yung 4,000 na yon, depende yun sa inyo kung gusto nyong i-stake o hindi. Remember guys, no? I disagree with Sir Danny about the Corbit token na lahat tayo ay tatandaan nyo po, lahat ng token ninyo sa inyo yan. Ang magdidesisyon kayo, no? Ang dinidecide lang po ng company kung ano yung ibibigay sa atin for the meantime. Pero yung pag-i-stake po, kayo ho ang magdi-decide. Kung gusto nyong i-stake, nasa sa inyo. Kung ayaw nyong i-stake, nasa sa inyo rin po yun. Ano po, unang-una sa inyo yun sa atin yun. No? Hindi ho sa company yun. Binili ho natin yun. Di ba? So, para sa akin, walang pagmamay-ari ang company kung sa atin yun. Definitely. Di ba? Kung galing sa pera natin yan binili natin. So, tayo magdi-decide nito kung gusto natin i-stake nito for 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, o 4 years. No? Nasa sa inyo po yun. Kung pwedeng mag-stake muna kayo ng 6 months, then tingnan ninyo. Kasi kung hindi nyo naman po i-stake, po pwede rin pong mangyari. Hindi nyo i-stake. Kung i-stake nyo naman po, magbibilang ngayon tayo. Kung ang Corbit token exchange ay lalabas this coming April, yan ang sabi ni Raj, no, at a price of 0.5. So kung bibilangin natin January, February, March, April, 4 months. Kung 6 months naka-stake yon, April, May, June, no? Pwede ho kayong maghintay hanggang June. Bakit po? Tama naman yung sinabi ni Sir Danny kanina, maaring tumaas ang presyo at that time. Ang pinag-uusapan nga nung leadership meeting namin kahapon is magkaroon lang tayo ng at least around 1 million, 5 million o 10 million users of Corbit token, the price will go up. Kaya nga nilalaban ngayon natin
na yung lahat ng inactive, no, po pwede nilang magamit pa din yung kanilang C1 rewards at saka loyalty points to be converted into Corbit token. Bakit? Kasi the more na mabubuhay natin yung mga natulog nating mga kasamahan starting from 2019 at nabuhay natin sila at nakita nila na may price yung kanilang token, anong gagawin nila sa tingin nyo po? Di ba? Mabubuhay yan. Siyempre, gusto nilang makuha nila yung token nila. So, ang aim ng leadership meeting kahapon is maparating natin sa company, no, na kung po pwede nilang magawa yon kasi so far, no, so far ang Chinese community is around 6 million, no. uh, um, kung half of the Chinese community ang gagamit ng token, may 3 million na, yung Filipino community ilan kaya? May 1 milyon kaya tayo, baka wala, ano po, yung iba pang mga country. So whether it's 1 million or 5 million or 10 million user ng ating Corbit token, yung 5 cents ng presyo ngayon ay sigurado pong tataas. Ano po, kasi yun nga, supply and demand yung binabanggit ni Coach Danny kanina. So, mag-compute na po kayo. So, we are here, no? Wala na hong ibang pupuntahan yan. Tatandaan nyo po, wala na ho silang iba pang um, magagawa at pupuntahan ko din, doon ho talaga papunta. And nagkaroon na po sila ng pirmahan first week of January about the exchange. So mahihilera po yan sa USDT, sa Bitcoin, sa Ethereum, sa Dogecoin, yung ating pong Corbit ay makakasama po doon. So very reasonable at the price of 0.5. Kung mag-shoot up yan within a year time ng $1. O kahit na hindi na $1, kahit na lang 50 cents. Ano po? So ngayon, congratulations po sa lahat po ng merong Corbit token. Whether maliit lang po yan, wag po kayo mag-alala kung 1,000 lang po yan, o 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, still, pera po yan. Ano po? Sa inyo po yung Corbit token na yan, hindi po yan sa company. Tatandaan nyo po yun, dahil kayo po ang bumili nito o kayo po ang nag-ipon nito para sa inyo. So, I want to congratulate all of you dahil matyaga at matyaga tayong naghintay. Ano po, kasi nung nag-start tayo, ang tagal nating hintay ito. Maswerte rin yung mga bago, kung may mga bago dito na sandali lang silang naghintay, balance pa din. Kasi bakit po? Kung matagal tayong naghintay, marami naman tayong token na nakuha. Yung mga bago naman, ngayon lang nila nakuha yung mga tokens nila. So balance lang. Kumbaga, hindi man sila naghintay ng matagal, pero kung halimbawa agresibo sila, bumili sila ng mga power pack, nag-fifth element sila, example, no? So tumaas ng tumaas kasi ganyan po yung ginawa ngayon ng Chinese community kasi late po silang pumasok. So ang kanilang Corbit token ko konti, no? If I'm not mistaken, yung kanilang president, it's only around 500,000 Corbit token. Kapantay lang ni Sir Danny at na Sir Eddie Onya. President na po yun. Ano po? Bakit po? Kasi nga po kukonti yung nakuha nila. So, ang nakakatuwa lang, hindi tayo huminto, no? Medyo nag-divert tayo sa iba't iba nating mga ginagawa, no? At saludo pa din po ako sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat dahil hindi ho kayo bumitaw sa ating first love. Lagi kong sinasabi ito, no, yung first love natin, which is our C1. Dahil unang-una, we have a strong company, no, matatag ang company natin. At yung mga leaders natin around the world ay gumagawa rin naman ng paraan at naiintindihan at nararamdaman nila rin. Pero tatandaan po natin, no, hindi ang C1 kasi hindi lang emosyon ang kanilang pinaiiran.
ang pinaiiral din po nila syempre yung kanilang business side. Tama po ba? So kahit na medyo alam nila o nararamdaman nila ay ang Filipino community medyo natulog ng konti, no? Pinabayaan lang muna nila, no? Hinayaan lang nila at pinapakinggan naman po tayo pero mas pumapabor ngayon sila sa Chinese community dahil ito ang nagbibigay sa atin ng income, no, para masustain yung ating company. So naramdaman din nila ngayon na yung clamor ng mga tao, even the Chinese community, na sinasabi nila na tapos na ang fourth quarter, 'di ba? Natapos na po yung December. At alam ko lahat kayo nagtatanong din, tapos na yung December. Bakit hindi lumabas itong staking natin? Alam ko nagtatanong kayo at ako po, kami po nila Sir Eddie at nila Sir Danny, nagtatanong din kami. At kami po ay nahihiya din sa inyo na kami nagbibigay ng update, no? Tapos yung update na makukuha namin, biglang nababago. Hindi ho kami ang nagbabago nito, kundi ang nagbabago nito yung company. Ngayon, bilang kami as a leader na nakikipag-usap sa management at sa ating mga leaders around the world, nahihiya kami para sa inyo dahil naibibigay namin sa inyo yung concrete information, yung tamang impormasyon, pero nababago ng company afterwards. Ngayon, ang sabi nga sa amin ni Ma'am JT, they have the reasons kung bakit. May mga dahilan kung bakit nadi-delay na hindi natin alam, na sila lang ang nakakaalam. Ang mahirap lang para sa ating mga leaders, we convey all the conversations, all the informations na nakukuha namin, papasok sa inyo, tapos biglang maiiba. Yun lang po. Ang good thing naman ganito, kahit na po hindi natupad itong fourth quarter, no, na hindi naman natin masyadong naramdaman, January 16, it's around a little more than 2 weeks, no? Hindi na rin ho masama. Kumbaga na-delay man ho yung fourth quarter, hindi na rin ho masama na 16 days maghihintay tayo from natapos na kasi yung fourth quarter ng December 31. So 16 days, January 16, ay sigurado na hong marirelease yung ating Corbit. So palakpakan ninyo yung sarili ninyo kasi hindi kayo bumitaw. At ako po, naniniwala ako na ang 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 paghihintay natin ay hindi na sayang. Kaya ako naririnig ko yung sila Ma'am Annabel Chen, sila Ma'am Dor, sila Ma'am Digna. I think they're still doing their own Zoom if I'm not mistaken, which is very good, no? Sa team ko naman, I failed my team for this past months, no? Kasi I haven't done any Zoom meeting with them, no? Pero I'm just there, no? Andun lang ako. Andiyan lang ako. Ngayon, ang good news itong 2025, uulitin ko po uli, no? Na ang value ng ating C1 token, ang ating Corbit token, no, ay 5 cents of a dollar o 0.05, no? 5 cents. Nung nag-attend po ako, it's 0.037 eh. So bakit po tumaas? Tumataas na po kasi yung demand, ano? So ibig sabihin kung 5 cents na siya ngayon, baka paglabas niya sa exchange ng April, baka hindi na yan 5 cents. Baka nga pumalo na yan ng 25 cents, baka pumalo na yan ng 30 cents. So kung hindi ho kayo nagmamadali, no? Katulad nung sinasabi ni Sir Danny, you better stake it kung hindi ho kayo nagmamadali. Pero magbibilang ho kayo. Kung April nga lalabas yan, 4 months ho yun. Tama po, January, February, March, April. Ang staking 6 months. Ibig sabihin, nakalock pag staking. Di ba? So 6 months, June pa ho yan natin marirelease yun. So, depende po yan sa inyong desisyon ngayon. Kayo ho ang magdi-decide ng sarili nyong pera o sarili nyong token. Pwede ho kayo kumuha ng idea sa mga leaders niyo, pero tatandaan niyo po, yung desisyon mo o yung desisyon natin, sarili natin yon. So ako po,
kung ako ang tatanungin ninyo, mag-i-stake ako. Hindi ko hahabulin yung April kasi alam ko nang may value, alam ko nang may pera ako. Naiintindihan niyo po ba ako? Type 1 nga po kung nakukuha niyo yung aking idea, no? Na hindi ako nagmamadali, no? Na makuha ko kagad yung pera ko. So, i-stake ko. Sayang naman yung aking makukuhang kita dun sa staking. At the same time, natulungan po natin ang company, no? Ngayon, kung sigurista kayo, example, ayoko na. May mga ganyang tao ano po, yung na matampuhin, yung ayoko na, tawag dito, hindi na ako mag-stake. Basta paglabas ng ano ko, ng Corbit token ko, hintayin ko lumabas ang value, ibenta ko na siya. Well, that's your decision. Nasa sa inyo po yon. Kasi pera nyo po yon. Pero kung i-stake natin, in 6 months time, so marirelease yun, siyempre by June, doon yun magmamature kasama yung ating tubo. Di kumita pa tayo. Ang hindi natin alam, no? Ito po ang tatandaan natin, once na na-release po ang ating exchange this coming April, hindi ho bababa ang presyo niyan. Tataas po ang presyo niyan. Bakit? Kasi nga po meron tayong demand. Merong user, meron hong gagamit. Kaya kung mapapansin niyo po, ano ang ginawa ngayon ng Metaverse? Nag-release sila ngayon ng 5 million plus CBIT, kung mapapansin niyo. Bakit? Ikino-connect nila doon. Ipinapasok nila para magkaroon ng demand, para pumasok. So ibig sabihin, kung ang Corbit natin ay kino-connect sa mga products and services na gagamit nito, mas malamang na tataas ang value niya. At syempre, kung ang gagamit po ay mahigit sa 5 milyon o naging 10 milyon halimbawa, ang user, no, ng ating Corbit token, yung 5 cents ninyo, pwedeng pumalo ng $1, pwedeng pumalo ng binabanggit ni Sir Danny ng $5. Pero hindi po yan yung overnight. Dahan-dahan po yung aakyat. Dahan-dahan po yung tataas year by year. So kung hindi ho kayo nagmamadali, stake it. Kung ayaw ninyo, wag ninyong gawin. Nasa sa inyo po yon. Pero lahat po kayo ngayon na nandito ngayon, alam ko meron kayong Corbit token, palakpakan ninyo yung sarili ninyo. Kasi po, hindi na ho matagal ang inyong paghihintay para magkaroon kayo ng pera, no? Galing dyan sa ating investment, no? Nag-invest din tayo dyan, di ba? Marami tayong nabili, marami tayong ang tawag dito, iniyak din dyan, ano? Di ba? Lumuha din tayo kahit papano dyan sa ating mga ginawang pagbili ng mga products and services ng C1. So, I want to congratulate Ate Bihlia kasi po bakit tinuruan ko siya kung paano niya i-transfer yung kanyang family Corbit. So nakabuo po siya ng almost around siguro mga 120 or 130,000 Corbit. So dahil po yun sa kanyang family, sabi ko sa kanya, isa na lang ang gagamit sa account mo na lang, i-transfer mo lahat ng nasa family mo, hindi naman nila pinapansin yan. Tapos ikaw na lang ang magbigay ng pera sa kanila kapag na-convert na yan into money. At definitely mako-convert po yan into money. Kasi nga po, nakapirma na tayo, may exchange na tayo, lalabas itong April. Okay? Tandaan nyo po, April ang labas nito at 5 cents na po ang halaga. So congratulations po sa inyong lahat, sa ating 33 participants. At i-disseminate nyo po yung information na to na binanggit ko sa inyo, no? Na sa 16th, January 16, ang ating first staking period. So magi-stake na tayo at i-release na po yung ating streamline ng ating Corbit. So kung meron kayong example, tandaan nyo po baka magtaka yung iba, Sir, bakit ko konti lang yung napunta sa akin? Tandaan nyo po, percentage lang po ang marirelease para sa staking ninyo. No, ang tawag po doon, streaming. So ibig sabihin, kung meron kang 100,000 example, 20% yung nirelease nila, meron kang 20,000, ano po, kung 100,000 yan, no?
may 20,000 kang pwede mong i-stake o i-stay lang doon sa iyong ceiling, no? Um, ang maganda pa dyan sa ceiling natin, no? Maglalabas sila ng card, ano po, ng ating parang ATM card, ano po. So yun, aabangan din po natin yon. So I hope this 2025 will be a fruitful year, no, para sa ating C1 community, especially the Filipino community na naghintay ng matyagang naghintay, ano, dito sa ating C1. At yun nga, natutuwa ako, no, sa inyong lahat dahil hindi kayo bumitaw until now, and congratulations po sa inyong lahat. At marami pong salamat. Yun lang po, Coach Danny and um, uh, Sir Eddie Onya, no. This is one good news, one uh, happy news, no, for our 2025 pagdating sa ating C1. So mag-compute na po kayo magkano kaya yung 5 cents nung ano ko, yung halaga ng ano ko, Corvette ko. So tandaan niyo po, lahat po yan magiging pera na. Wala na akong pupuntahan yan. Wala na po. Ayun lang po, at salamat po sa inyo. May God bless us all po. No? Thank you, and magandang gabi at magandang buhay po sa lahat.